Magsisimula ang kwento kay Jim Levenstein, isang mahiyain at awkward na estudyante sa high school na desperadong malaman ng tungkol sa bembang. Palihim siyang nanonood ng malabong palabas na may mga babae at lalaki sa kanyang maliit na TV sa kwarto. Habang nanonood, hawak-hawak niya ang kanyang batuta sa ilalim ng kumot. Biglang pumasok ang nanay niya para sabihin good night, kaya dali-dali niyang tinakpan ng kumot ang kanyang ginagawa. Gusto niyang patayin ang TV pero ayaw gumana ng remote control. Lalong lumala nang marinig ng nanay niya ang malaswang unggol mula sa palabas. Gulat na gulat ang nanay niya at sinabing ilegal ang pinapanood niya. Hindi nagtagal, dumating pa ang tatay niyang si Mr. Levenstein. Sa halip na pagalitan siya, kalmado itong kinuha ang remote para patayin ang TV. Pero sa pagkuha niya ng remote, nahila rin ang kumot. At dito, nakita ng mga magulang niya ang nakalabas na Drive Max na batuta ni Jim. Habang papasok si Jim Levenstein sa East Great Falls High School, kasama niya si Oz, isang kilalang player ng lacrosse team na habulin ng mga babae at kilala bilang chick boy sa buong eskwelahan. Si Kevin ay kasama ang kasintahan niyang si Vicky, ngunit problemado siya kung paano niya mapapasaya si Vicky at kung paano rin sila makakabembang dahil pareho pa silang walang masyadong alam sa bembang. Si Finch naman ang pinakamature at pinakamatalino sa barkada, tahimik pero may dating. At naniniwala ang lahat na marami siyang alam pagdating sa babae kahit hindi pa rin totoo. At si Stifler, ang pinakamaangas at pinakamayabang sa barkada, isang certified party boy na laging may paparty at palaging may binabalak na kabalbalan. Sa pagkikita-kita ng magkakaibigan, napag-usapan nila ang problema nilang lahat. Pare-pareho pa silang virgin. Kaya doon sila nagpustahan bago sila graduate sa high school, dapat lahat sila ay makabembang na. Niyaya ni Stifler ang tatlo sa isa niyang wild na party sa bahay. Bago ang party, nag-usap-usap ang barkada tungkol sa mga diskarte nila. Samantala sa party ni Stifler, dumating na ang mga kaklase at kaibigan niya. Habang magkausap sina Jim at Kevin, lumapit sa kanila si Sherman at buong yabang na sinabi, "Ngayong gabi, ako ang robot ng pakikipagtalik na ipinadala mula sa hinaharap para baguhin ang kapalaran ng masuwerte kong makakabembang." Napatawa na lang sina Jim at Kevin sa kayabangan ni Sherman. Dumating si Vicky at agad kinausap si Kevin. Samantala, napansin naman ni Jim ang matagal na niyang pinagnanasahan, si Nadia. Sinabihan siya ni Kevin na kausapin na ito habang may pagkakataon. Nang biglang nawala sina Kevin at Vicky sa gitna ng mga tao, nag-ipon ng lakas ng loob si Jim at habang slow motion napapalapit si Jim kay Nadia, parang bumagal ang paligid para sa kanya. Napangiti siya at bahagyang natawa sa sarili, pero bigla siyang natorpe at hindi alam kung ano ang unang sasabihin. Nanatili lang siyang nakatayo sa harap ni Nadia na parang estatwa habang nakatingin ang dalaga sa kanya na nagtataka, habang si Oz naman ay pinapormahan ng isang babae sa loob ng kotse. Dito ay bumabanat siya ng mga cheesy at sweet na linya para mapalapit sa babae. Bigla siyang nagbiro at sinabing, "Kainin mo naman si Batuta." Dahil sa bastos pero nakakatawang banat na ito ni Oz, natawa na lang ang babae at tinawanan siya imbes na magalit. Sa banat na ito ni Oz, wala epekto sa babae, handi. Siya nakascore ng bembang sa babae at bumalik na sila sa party ni Stifler. Samantala, habang nagpapapak sina Kevin at Vicky sa loob ng kwarto, humirit si Kevin na dalhin na raw nila ang relasyon nila sa next level. Gusto na niyang makipag-bembang kay Vicky. Pero umayaw si Vicky at medyo na off siya sa pagiging atat ni Kevin. Kaya pabirong sinabi ni Vicky, "Relax ka lang, ako bahala sa junior mo." Wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ni Vicky. Habang nasa kalagitnaan ng rurok si Kevin, sinabi niyang naglabas na siya ng kanyang puting likido at nilagay ito sa baso. Biglang pumasok si Stifler sa kwarto na may kasamang babae. Nagalit sina Vicky at Kevin dahil sa biglaang pagpasok ni Stifler kaya umalis na lang silang dalawa. Habang nag-uusap sila, sinabi ng babae na naiwan daw niya ang kanyang beer sa ibaba. Napansin naman ni Stifler na may natirang beer sa ibabaw ng mesa, kaya ito na lang ang inabot niya sa babae. Habang iinom na sana ang babae, biglang bumanat si Stifler. "Alam mo, ang ganda-ganda mo talaga." Napangiti ang babae at medyo nahiya pero halatang kinikilig din sa papuri ni Stifler. Napangisi si Stifler at sabay sagot, "Babe, kung anumang mangyari sa atin ngayong gabi, walang ibang makakaalam. Tayo-tayo lang na to." Sabay inom ni Stifler. Sa beer na akala niya ay basta beer lang, pero hindi niya alam na yun pala ang baso na nilagyan ni Kevin ng puting likido. Pagkalagok ni Stifler ng beer, todo pakul pa siya sa harap ng babae. Bigla na lang siyang napasuka. Diretso sa harap ng babae, mabilis na lumabas ng kwarto. Diretso siya sa banyo, todo suka siya habang tulo ang luha.
Pabirong tanong ni Kevin, "Uy, Stifler, ano lasa? May tamis ba?" Kinaumagahan, pagkatapos ng party, halatang may mga hangover pa sina Jim at Kevin. Bigla nilang nakita si Sherman na pababa ng hagdan. Kasama ang hot na babae na kasama niya sa kwarto. Nagyakapan pa ang dalawa bago umalis ang babae sabay. Sinulyapan sila ni Sherman, sina Jim, Kevin at dalawa pa nilang tropa. Sabay nilapitan. Buong yabang niyang sinabi, "Hindi na ako virgin. Official na lalaki na ako. Ang saya ng gabi ko kagabi. Pero grabe, pagod na pagod ako ngayon." Pabirong sabi ni Kevin, "Paano mo nagawa yon, Sherman?" Tumawa lang si Sherman at sagot niya, "Swerte lang talaga ako kagabi, bro. Pero halata sa mukha nina." Jim at Kevin ang pagkainggit. Dahil sa ginawa ni Sherman, lalong nainis sina Jim, Kevin, Oz at Finch. Nagpustahan silang apat. Dapat bago tayo magtapos sa high school, makabembang na tayo. Pero bawal ang prostitute. Napagkasunduan nila na ang prom night ang magiging huling pagkakataon. Kanya-kanyang diskarte ang apat. Si Jim, gumawa ng dating website profile at naghintay na may mag-message sa kanya. Pero bigo siya. Kahit isa walang pumansin. Si Finch nagpaandar ng mini-golf sa gitna ng campus para magpa-impress sa mga babae. Akala niya maaakit ang mga girls sa sophisticated vibe. Si Oz, nanood at pinag-aralan, ang tamang klase ng bouquet para malaman kung anong bulaklak ang perfect ibigay sa babae. Hinila ni Stifler sina Kevin at Jim papasok sa auditorium ng school. Pagpasok nila, nakita nila si Oz. Nakatayo sa harap ng choir, kumakanta ito kasama ang buong grupo. Panay ang sulyap niya kay Heather, ang cute at mabait na choir girl. Lumapit si Oz kina Jim, Kevin at Stifler. Tinanong ni Oz, "Anong ginagawa niyo dito?" Sumabat agad si Stifler sabay tawa. Stifler, "Bro, choir talaga? Gusto ko si Heather. Gusto niya mga good boy, so kailangan maging good boy ako." Nag-uusap sina Kevin at Finch. Tinanong ni Kevin si Finch, "Ito ba ang diskarte mo para magpa-impress sa babae? Ang pag-golf?" Hindi sumagot si Finch at umalis na lang ito ng tahimik, bit-bit ang kanyang golf club. Pagkaalis ni Finch, lumapit ang isang babae kay Kevin at mahina itong nagtanong, "Si Finch ba yun?" Sumagot si Kevin, "Oh, bakit?" Nagkatinginan sila at nahihiyang tanong ng babae, "Di ba nagkakasama kayo sa locker? Totoo ba yung balita na malaki daw ang batuta ni Finch?" Napangiti si Kevin at napailing sabay bulong, mukhang kumakalat na talaga ang chismis na yan. Pag-uwi ni Kevin sa bahay, agad niyang tinawagan ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki para humingi ng payo tungkol sa orgy at kung paano makakabembang sa babae. At tinanong ng kuya nito kung narinig mo na ba ang Bible of Sex. Nagulat si Kevin, "Ano yon?" Ipinaliwanag ng kuya niya para ito sex manual na nagsalin-salin sa iba't ibang tao dito sa school. Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa babae at paano magpaligaya ng babae nandyan. Binalaan pa siya ng kuya niya pero tandaan mo, kailangan mong ibalik yan pagkatapos ng school year. Secret code yan ng mga lalaki. Kapag nawala mo, yari ka. Pagka-uwi ni Jim galing eskwela, dumiretso siya sa kusina at napansin ang isang pie na iniwan ng kanyang ina sa lamesa. May sulat pa sa tabi nito. "Jim, nauna na akong umalis. Malelate ako ng uwi." Biglang pumasok sa isip niya ang kabastusan na parabang ang pie na yon ay parang kasarian ng babae. Unti-unti siyang na-curious at lalo pang tinukso ng kanyang imahinasyon. At niromansa ni Jim ang pie at bigla dumating si Mr. Levenstein at nakita nito si Jim na nakapatong sa pie. At nagulat ito sa ginaginawa Jim. Patuloy ang pagsuyo ni Kevin kay Vicky para patawarin siya sa mga nasabi niya. "Please Vicky, babawi ako sa'yo. Pangako magugustuhan mo to." Ganon? At paano naman? Ngumiti si Kevin ng pilyo. "Basta, relax ka lang." At dito na ginamit ni Kevin ang teknik na nabasa niya sa Bible of Sex. Dahan-dahan niyang pinasaya si Vicky ayon sa mga tips sa libro. Hindi nagtagal, hindi na mapigilan ni Vicky ang mapaungol sa sarap at tuluyan na siyang napapikit habang si Kevin ay pinapapak nito ang bulakalak ni Vicky para patunayan na kaya niyang bumawi. Habang nasa klase, hindi mapigilan ni Jim na titigan si Nadia. Halos hindi na siya makafocus sa lecture dahil abala siya sa palihim na pagtingin sa kanya. Pagkatapos ng klase, nagulat si Jim nang biglang lumapit si Nadia sa kanya habang palabas na siya ng classroom. "Hey Jim, pwede mo ba ako tulungan?" Nagulat si Jim at nauutal na tanong, Oo, bakit?" "Magpaturo sana ako ng history." "Ang galing mo kasi dun eh." Hindi makapaniwala si Jim pero pilit niyang nagmukhang chill. Sure. Kailan mo gusto? Sa bahay na lang kaya, Jim? Mas okay doon magpaturo."
Tsaka dun na rin ako magpapalit ng damit, okay lang ba? Nanlaki ang mata ni Jim at halos hindi makasagot. Samantala, sa library, magkakasama sina Jim, Stifler, Oz, Kevin, at Finch. Nakwento nito, alam nyo ba guys? Pupunta sa bahay si Nadia mamaya. Magpapaturo daw ng history sa akin. Doon na rin daw siya magpapalit ng damit. Biglang nanlaki ang mata ni Stifler. Hot na babae si Nadia tapos magpapalit ng damit sa bahay mo. Wala ka bang balak gawin? Sayang naman. Gusto ninyo gawin ko bang i-broadcast ko sa internet? Sa sinabi ni Jim nagkaroon ng idea si Stifler, bakit hindi siya gumawa ng private link at sabihin na lang sa kanila ang address. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Jim at inayos na niya ang computer sa kwarto niya. Sinigurado niyang gumagana camera at pinasa na niya ang link ng address kina Stifler, Kevin at Finch. Excited ang barkada na manood ng live na mangyayari at pinatay ang monitor para hindi mahalata. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Nadia sa bahay nila. Kasama pa niya si Mr. Levenstein na agad binuksan ang pinto para kay Nadia. Hi Jim! Heto na si Nadia. Sige, iiwanan ko na kayong dalawa para makapag-aral kayo, sabi ni Mr. Levenstein habang bahagyang nagtataka kung bakit medyo tense ang anak niya. Sinabi ni Jim kay Nadia, kung magpapalit ka na ng damit, pwede ba? Ngumiti si Nadia at tumango, pwede ba? Agad na sagot ni Jim, oo naman! Sige lang, magpalit ka lang. Lalabas muna ako. Lumabas si Jim ng kwarto na halatang kabado at sabik. Samantala, sa kabilang banda, sina Stifler, Kevin, at Finch ay nakaupo na sa harap ng computer sa bahay ni Kevin. Sabay-sabay, silang nakatitig sa screen. Hinihintay ang live na video ni Nadia na magpapalit ng damit. Nagmadali namang tumakbo si Jim papunta sa bahay ni Kevin. Halos hindi na siya huminga sa pagmamadali para umabot at mapanood din si Nadia sa computer. Sa kwarto naman, si Nadia ay dahan-dahang naghubad ng pangitaas. Nito damit kita sa kamera ang pagtalikod niya pero tanaw pa rin ang hubog ng katawan niya. Napanganga ang tatlo sa harap ng screen. Habang umupo si Nadia sa kama, napansin niya ang porn magazine sa drawer. Imbes na madismaya, napangiti pa siya. Kinuha niya ang isa, pinuklat. Sabay humiga sa kama at dahan-dahang hinimas ang sarili habang nilalaro ang bulaklak niya. Sa kabilang banda, tulala sina Kevin, Finch, Stifler at Jim sa harap ng computer. Hindi sila makapaniwala sa pinapanood nila. Nasabi ni Kevin, bro, kung gusto mong makascore, kay Nadia ngayon na ang pagkakataon mo. Hindi na ito mauulit. Sabay sabi ni Jim na kinakabahan ito, anong gagawin ko? Sinabi ni Finch, gawin mo na lahat, akitin mo na siya. Punta ka na! Sabay sabi ni Kevin at Finch. Ano pa ginagawa mo dito, Jim? Puntahan mo na si Nadia! Hindi na nagdalawang isip si Jim. Tumayo siya at halos magkaripas ng takbo pabalik sa kwarto. Hindi niya alam na sa oras na iyon, hindi lang pala sina Kevin, Finch at Stifler ang nanonood. Buong East Great Falls High School ay nakatutok din sa live video dahil naipasa ni Stifler ang link sa buong school chat. Pagpasok ni Jim sa kwarto, nadatnan niya si Nadia na nakahiga pa rin sa kama, bahagyang hubot-hubad at nakapikit habang hinahaplos ang katawan. Nadia, kailangan mo ba ng extra hands? Nagulat si Nadia nang mapansin si Jim. Tumingin ito sa kanya na parang natutuwa pa. Hindi mo sinasadya? Nakita mo na rin naman? Ngayon ikaw naman. Nanlaki ang mata ni Jim. Pinasayaw siya ni Nadia ng dahan-dahan. Hubarin mo na yang damit mo. Nataranta si Jim. Tinangkan niyang takpan ang webcam para walang makakita, pero nadulas ang kamay niya at nahulog ang takip. Lalo lang naging malinaw ang live stream. At pinalapit siya ni Nadia. Halika na, huwag ka nang mahiya. Nagpatugtog ng kanta si Nadia mula sa stereo. Walang nagawa si Jim, kundi sundin siya dahan-dahan. Siyang nagsimulang gumiling habang isa-isang inaalis ang polo niya. Pinilit niyang wag tingnan ng kamera pero alam niyang nakabroadcast lahat. Nakangiti si Nadia. Bad boy, ka-Jim ngayon, tabi ka na dito. Habang pinahawak ni Nadia kay Jim ang maselang parte ng katawan niya, hindi na napigilan ni Jim ang kaba at matinding excitement. Nanigas ang katawan niya at bago pa man sila tuluyang mag-umpisa, bigla na lang siyang nilabasan. Nadismaya. Si Nadia dahil nagsisimula, palang tayo nilabasan ka na agad. Nagpasya siya umalis na lang at pinigilan siya ni Jim at sinabi. Mabilis niyang kinuha ang mga nakatambak na porn magazines mula sa ilalim ng kama at ipinakita ito kay Nadia. Tingnan mo to, ang dami kong practice, pero mas maganda ka Nadia, ikaw ang best! Napangiti si Nadia sa sinabi ni Jim. Bagkus. Dahan-dahan siyang lumapit ulit kay Jim at pumatong dito. Hinalikan niya si Jim ng mariin. Habang naglalapat ang mga labi nila, dahan-dahan niyang hinubad ang pambaba nito at bumungad.
Kay Jim kabibi ni Nadia, nanlaki ang mata. Jim hindi makapaniwala sa nakikita. Napasabi na lang si Jim, "Holy macaroni!" At halos sabay-sabay na sigaw ng mga nanonood sa buong East Great Falls High. "Holy macaroni!" Hinawakan ulit ni Nadia ang kamay ni Jim at dahan-dahang pinahimas ang katawan niya mula dibdib pababa. Pero bago pa man niya maituloy ng buo, naramdaman ni Jim ang kilabot sa buong katawan niya. At sa pangalawang pagkakataon, bigla na naman siyang nilabasan. Samantala, pagpasok ni Jim sa school, nagulat siya dahil pinagtatawanan siya ng mga estudyante. Ang iba pa nga ay ginagaya ang nangyari sa kanya at sumasayaw pa. Tila ginagawa siyang biro at pinagtitripan. Tinanong ni Kevin at Oz si Jim kung may pag-asa pa ba siya kay Nadia. Malungkot na sinabi ni Jim na wala na dahil bumalik na ito sa bahay nila sa Czech Republic. Nalungkot si Jim at habang nasa classroom, napatingin siya sa upuan ni Nadia. Bakante na ito at lalo siyang nakaramdam ng panghihinayang. Maya-maya, kinausap siya ni Michelle, ang band geek, pero hindi niya ito gaanong pinansin. Sabi pa ni Jim, "Wala ka bang alam tungkol sa akin?" Napangiti na lang si Jim nang makita ang reaksyon ni Michelle na halatang wala nga itong alam sa nangyayari sa kanya. Bigla niyang tinanong ang pangalan ni Michelle at sa isang biglaang desisyon, inimbitahan niya ito na maging partner niya sa prom night. Habang papalapit na ang prom night, panay ang suyo ni Stifler sa babae sa school para yayain itong maging date niya. Pero tinanggihan siya ng babae, sabi nito. Mas gusto raw niya si Finch. Hindi ito nagustuhan ni Stifler kaya umalis na lang ito. Dahil sa rejection na inabot ni Stifler mula sa babae at lalo na nang kumalat ang chismis na may relasyon daw si Finch sa nanay niya, sobrang napahiya si Stifler. Para gumanti, palihim niyang nilagyan ng pampurga ang muchachino ni Finch na hindi nito alam. Hindi nagtagal, kumulo ang tiyan ni Finch. Ramdam niya agad ang epekto ng nito kaya dali-dali siyang tumakbo papuntang CR. Hindi pa siya tinantanan ni Stifler, sinadya niyang ipasok si Finch sa banyo ng mga babae para lalo itong mapahiya. Habang namimilipit si Finch sa banyo, biglang pumasok ang ilang babae. Hindi nila alam na andun si Finch sa loob. Habang nagkukwentuhan sila, bigla na lang isang malakas na utot ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng banyo. Si Finch pala ang pinagmulan. Nagkatinginan ng mga babaeng naghihintay sa labas. Sabay-sabay na nagsigawan at nagtawanan. Pagkatapos ay nagtakbuhan palabas ng hallway. Nang makalabas si Finch, mukhang gumaan ang pakiramdam niya, pero laking gulat niya. Nakaabang pala sa labas si Stifler. Kasama ang ilan pang mga estudyante, sabay-sabay siyang pinagtawanan at tinukso. Dumating ang pinakahihintay na prom night. Abala ang lahat sa paghahanda. Si Jim, excited na excited, may kadate siyang si Michelle, ang band geek na napaka-quirky pero game sa lahat. Pinayuhan pa siya ni Mr. Levenstein na mag-enjoy at maging safe sa anumang mangyayari. Binigyan pa siya ng kondom bilang panghanda. Si Finch, sa kabilang banda, lasing na dumating sa prom. Mag-isa, wala nang kadate dahil sa kahihiyang inabot niya mula kay Stifler. Samantalang sina Kevin, Oz, Stifler, Jim at Sherman, kasama ang mga kadate nila, sabay-sabay nagkikita at nag-uusap sa venue. Habang lumalalim ang gabi, nagsama-sama sila at pinag-usapan ang plano nila para sa pustahan na bago sila magtapos ng high school. Dapat ay makabembang na silang lahat. Si Kevin, gigil na gigil, gusto niyang mangyari agad sa gabing iyon. Hindi ito nagustuhan ni Oz at ni Jim sa kanila. Dapat espesyal at may tunay na damdamin. Si Kevin puro libog lang ang iniisip. At dito nagsimula ang tensyon sa grupo. Sa kalagitnaan ng party sa stage sa harap ng maraming tao ang nakadate ni Sherman ay ibinunyag ang katotohanan na hindi sila nagbembang ni Sherman at pawang kasinungalingan ang pinagsasabi ni Sherman. Ikinwento pa niya na ang sinabi ni Sherman sa kanya ay kapag kabado ito, umiihi ito sa pantalon niya. Kaya sakto habang naririnig ni Sherman na binibisto siya, nagulat siya, natulala at totoo ngang napaihi siya sa pantalon niya sa harap ng lahat. Bigla siyang nabuking, napahiya at pinagtawanan ng buong party. Bago magtapos ang prom night, isang after party sa lake house ni Stifler para mag-celebrate. Dito rin naganap ang final attempts nila para tuparin ang kanilang pustahan na dapat bago sila magtapos ay makabembang na sila, sina Kevin at Vicky. Pumunta sila sa isang kwarto sa taas para gawin ang kanilang matagal ng bembang. Bagamat seryoso at may halong kaba, nahuli pa nila ang kapatid ni Stifler na naninilip sa cabinet. Sa kabila nito, natuloy rin at tagumpay si Kevin na makuha ang matagal niyang pinapangarap kay Vicky. Si Oz at Heather, pinili nilang gawin ang bembang sa tabi ng lake.
Mas pinili nila ang maging sweet at romantic, isang mas banayad at emosyonal na paraan ng pagtupad sa pangako. Si Finch, na palaging tahimik pero tuso, ay pumasok sa bawal na kwarto at doon niya naabutan ang nanay ni Stifler. Naginuman sila, nagkwentuhan, at nauwi sa mainit na tagpo. Inakit ni Finch ang nanay ni Stifler at nauwi ang bembang nila mismo sa billiard table. Si Jim, inakala niya ay inosente si Michelle, pero nagulat ito nang malaman na siya pala ang pinaka-wild sa lahat. Ang inaakala niyang boring na gabi ay naging kabaligtaran. Kinaumagahan, bumungad kay Stifler. Ang pinakamalaking gulat ng buhay niya. Nadatnan niya si Finch at ang kanyang sariling ina na magkatabing natutulog sa billiard table. Dahil dito, nawalan siya ng malay sa sobrang gulat. Sa huli, nakuha man nila ang gusto nila, natuto rin sila ng lesson na ang bembang ay hindi lang tungkol sa basta trip lang, kundi dapat may respeto at tamang timing.